Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Andito pa rin po ako sa Tagkawayan, Quezon. Meron pa rin po akong ilolocate na isang property. Siya naman po ay 1.7 hectare along Barangay Road. Then mula po doon sa National Highway hanggang dito naman po sa property ay 1 kilometer po ang layo niya. Then ang kalsada naman po papunta dito, rough and cemented road pa rin po siya. Then yung pong property, may frontage po siya dito sa Barangay Road na nasa 100 meters. Okay po, tara po at ipapakita ko po sa inyo ang laman ng 1.7 hectare ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, ayan po. Yan pong natututukan na yun ng aking camera. Kasama na po yan sa 1.7. Then ayan po, yan. Medyo po, ito pong property ay medyo po talibis. Rolling po siya. Galing po dito sa Barangay Road, dito po sa part na to ay rolling. Sinasabi ko na po sa inyo ang totoo kasi baka mamaya ay sabihin ko yung napakaganda dito, napakaganda ng area na to, pero pagdating po ninyo madidisappoint kayo kasi yung property po pala is rolling. Okay, rolling po talaga yung property. Pero meron din po siyang flat land doon sa may kabila. Medyo po overlooking. Maganda po magtayo ng bahay ay doon sa overlooking. Ayan, ito lang naman pong nyuga na to ang medyo rolling. Ano po? Ayan, napakarami po ng nyog niya. Yan pong siksik na yan na nyog. Yan po ang 1.7 hectare. Ayan, yung pong side na yon, ayun, may mga saging na pangilan-ngilan. Then, ito po yung pababa. Galing po dito sa Barangay Road. Then, ito pa rin po yung kabilang side na gilid pa rin po ng Barangay Road. Ano po? Yun lang pong unang kaninang tinutukan ng aking camera. Yun lang po yung medyo talagang sobra yung pagka-rolling niya. Then, ito namang pong side na to. Ayan. Medyo po mababa dito. Nak, may sapa ba to? Okay. Ayan po. Medyo po itong side naman na to ay medyo po talaga siya malalim. Ang presyo po nito ni seller is sa 1.7 ay 1.5 million net po siya. Ano po? Sa nyug pa lang po makikita naman na po ninyo talagang sinsing po dito sa bungad. More or less po ito ay mga nasa 200 peraso ang nilalaman po ng nyog dito sa area. Yung pong side na yon, medyo po siya pong bubundok doon. Yun po yung kabila. Ano po? Then tara po doon, pupunta tayo sa may medyo overlooking na pwede pong magtayo ng bahay. Yun nga po, ang kagandahan lang po nito kasi along Barangay Road. Hindi po katulad ng ibang property na maghahanap pa po tayo ng right of way para may access lang po ng road yung property. Ito po ay talagang pagbaba nyo ng sasakyan, ayan na po ang property ninyo. Yung pong mga buyers na naghahanap po ng mga small cut, ito po, 1.7 hectare po ito. Ayan, dito po sa side na yan, ayan, marami pa rin po mga nyog. Ayan, dito naman po sa side na to, medyo rolling pa rin po siya. Sa amin po kasi dito sa Quezon, pag po ganitong mga nyugan, mas maganda po ay rolling talaga yung tayo niya. Kasi, pag kinawit po yung nyog or pag hinarvest po yung nyog, ang bagsak po ay isahan lang. Dun lang po ang punta niyan sa baba. Kumbaga po, hindi na po tayo maghahagilap kung saan-saan dyan na hanapin yung nyog. Kasi, babagsak na nga po yan doon. Isahan lang po ang puntahan nila. Yan, kasama pa to na? Yan, kasama pa rin po itong side na to. Ano yung sa may overlooking na pwede magtayo ng bahay? Tara, ahon tayo doon. Doon po tayo pupunta sa pinakang overlooking. May nakita na po akong hardwood ay mga batino. Dito po kasi sa Tagkawayan, talaga
Okay po, may pantayin po dun sa taas, dun po sa may overlooking. Hindi ko na po pupuntahan kasi medyo po madamo at saka sobra pong tirik ng araw. Baka po hindi namin kayanin. Ano po? Ayan pa rin po ang nyuga. Yan na pong nyuga na yan. Yan po yung tabi po ng Barangay Road. Nandito po kami sa may bandang gitna. Oh, productive na productive talaga sa totoo lang. Ang daming nyugo. Hindi lang ito 200 tuto. Dito po parte sa property, meron pong signal na kaunti. Then may electricity na rin po. Yun sa tubig naman po, wala po tayong problema sa tubig kasi kadalasan po dito sa Tagkawayan is nagbubutas. Kumaga po ay nagpapabutas ng poso or nag-ano ng balon. Ayan, may tubig na po agad yan. Napakarami po. Ayun sa taas, madaming patino dun sa taas. Yun nga lang po, rolling talaga lang siya. Dito po sa side na to, pwede din dito. Pasok pa ba yan, nak? Ayan, yung pong pag-ibabaw na yan, pasok pa rin. Ayan po siya. Maliliit pa rin po yung nyug dito sa side na to. Ayan. Ayan po ang post, ang kable ng kuryente dito sa area. Nung mga bata pa kami, gusto namin yung mga ganyan na mapata, ususan. Na ano ng yung uyo o kaya akas. Yun ang sinasakyan. Ayan, dati po kasi nung mga bata pa kami, meron din pong nyugan yung aking kababata, yung pamilya nila. Ay parang ganito din po yung style ng lupa niya. Siyempre po mga bata, naglalaro pag pupunta kami doon. Yung pong, ano ba to? Yung uyo? Ano ba yan? Uyo? Yung po ang ulo ng palaka. Yung po yung sinasakyan namin pababa. Kaya, naalala lang po ang kabataan. Yan, ito po yung gilid po ng Barangay Road. Ano po? Ayan po yung Barangay Road. Punong-puno talaga siya ng lug dito sa side na to. Oh. Napakarami po niyang nyug. Wala nang bunga. Yung iba yung napektuhan ng tag-init. Ito hindi po. Napakarami pa rin po niyang bunga. Ayan dito na. Okay, ang haba nga ng frontage. Sa bagay po, medyo po malaki-laki ang 1.7. Ayan, itong Madre de Cacao na to. Ayan, ang end naman po ng property dito sa kabilang side. Ayan, yung Madre de Cacao na yan. Yan na po yung end niya dito sa kabilang parsela. Ayan. Yun po ay malamang ay kinaingin ng may-ari. Kaya malinis po siya. Then, ayan, bumababa po siya doon. Andun pa po, hanggang dun pa po ang property. And meron pa rin pong mangilan-ngilan na anahaw dito. Ang tawag po niyan sa amin ay kawitin. Kasi yan po ay matataas na. Sa magpapabahay po or gusto pong gumawa ng kubo, yung kung makakabili, ay meron na po kayong panglagay sa bubong ninyo. May pambubong na po kayong anahaw. Mas maganda po yung anahaw kasi malamig po siya. Talagang mafe-feel po ninyo yung kabundukan ng Quezon Province pagka ang bubong po ninyo ay sa anahaw. Napakaganda po ng property, oh. Fresh na fresh po ang hangin dito sa property. Ayan po, makikita naman po nyo ang mga nyog. Talagang napakarami po niya ng bunga. Yung pong kanyang mga tawag po sa amin sa Bicol ay raho. Ay punong-puno po siya. Ayan.
ano bang tawag niya na dito sa Quezon? Yan, yung isang ganon. O isang buweg. Sorry po, isang buweg. Napakadami po niya. Tingnan po ninyo. Hindi po siya naapektuhan talaga ng tag-init. Hindi gaya nung ibang nyog na talagang halos wala na po siyang bunga. Ito po napakarami pa po niyang bunga. Malalaki pa rin po yung kanyang buo. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 1.7 hectare along Barangay Road. Ang frontage po niya dito sa Barangay Road ay nasa 100 meters up pa po. Kasi ang haba po talaga ng Barangay Road. Kanina po ay in-estimate ko lang, pero mas mahaba pa po siya sa 100 meters. Then yung pong property is medyo rolling at napakarami po niyang nyog. Then may source na po dito ng electricity sa area. Then 1 kilometer po ang layo niya doon sa National Highway. Okay po, ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Paki-like and share po ng aking mga vlog. And pa-subscribe na rin po ng aking bagong YouTube channel.